May mga pagkakataon na may naramdaman kang kakaiba sa hangin. Isang iba't ibang presyon sa kapaligiran, isang katahimikan na tila nagsasalita, isang pagkabalisa na walang ibang nakakapansin. Habang ang lahat ng tao sa paligid ay nag-iisip na ang lahat ay normal, nararamdaman mo ang isang bigat, isang kilusan, isang presensya. At marahil naisip mo na ang lahat ng ito ay nasa iyong ulo, ngunit hindi ito. Ang nararanasan mo ay hindi nagkataon. Ito ay isang sagot. Ito ay isang Binubuksan ng palatandaan. Diyos ang iyong mga mata sa isang katotohanan na kakaunti lamang ang nakakakita. Hindi ka nababaliw, nagising. At ang paggising na ito ay hindi nangyayari sa sinuman lamang, sa mga nagdadala lamang ng spiritual na marka, sa mga ipinanganak lamang na may isang tawag na mas malaki kaysa sa kanilang inaakala. Kung nandito ka, hindi ito nagkataon. May isang bagay sa iyo na nakilala ang tunog ng mga salitang ito bago mo man lang marinig ang mga ito. Dinala ka ng langit dahil may kagyat itong ibubunyag sa iyo. Isang bagay na magpapaliwanag kung bakit napakarami mong nararamdaman, kung bakit nakikita mo ang labis na maraming, kung bakit hindi ka kailanman nababagay sa mababaw na mga frequency ng mundong ito. Manatili ka sa tabi ko hanggang sa huli. May mga sagot na naghihintay sa iyo, mga sagot na lubos na mababago ang pagtingin mo sa iyong sarili at sa mundo ng mga espiritu sa paligid mo. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya dahil ang mensaheng ito ay simula pa lamang ng kung ano ang ipapakita sa iyo ng Diyos. Nakakapagtaka kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay nagsisimulang magbago at hindi mo man lang alam kung paano ito ipaliwanag ng maayos. Ang kapaligiran na dati ay tila pangkaraniwan ngayon ay tumitimbang sa kanyang balikat na tila may isang bagay sa hangin na nagsisikap na makuha ang kanyang pansin. Lumakad ka sa mga lugar at agad mong nararamdaman kapag may isang bagay na wala sa lugar. Ang mga pag-uusap na dati ay hindi napapansin ngayon ay naiiba, na-load. At sa katahimikan, mayroong isang uri ng tinig na tanging ang espiritu lamang ang nakakakilala. Sa una, sinusubukan mong mga tuwiran. Sinasabi niya sa kanyang sarili na ito ay pagod, stress, imahinasyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, alam niya na hindi siya. Mayroong isang hindi nakikitang layer sa likod ng gawain, na tila ang isang belo ay unti-unting itinaas. Kung ano ang naramdaman mo mula pa noong bata ka pa, ngunit hindi mo kailanman naintindihan, ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ang Diyos ay nag-aayos ng iyong mga pandama, ginigising ang mga bagay na noon pa man ay umiiral, ngunit natutulog. At pagkatapos ay napagtanto mo na hindi lamang ang mundo ang nagbago, ikaw ito. Biglang ang tingin ay nagiging mas malalim, mas mapansin, mas sensitibo sa kung ano ang nakatago. Ang mga bagay na hindi nakakakuha ng iyong pansin bago ngayon ay nakakaabala, alerto, nagising ng isang bagay sa loob mo. Para bang ang liwanag ng Diyos ay nagliliwanag sa mga madilim na sulok na hindi mo pa nakikita. At sorpresa ka nito. Ang paggising na ito ay pumupukaw sa lahat. Nagsisimula kang maramdaman kapag may lumapit sa iyo na may baluktot na intensyon. Napansin mo ang mga emosyonal na timbang na hindi mo pag-aari. Nakikilala mo ang mga enerhiya na walang ibang nakakapansin. Hindi ito paranoia, hindi ito eksaherasyon, hindi ito labis na sensitibo. Ito ay espiritual na paghahayag. Binigyan ka ng Diyos ng mga mata upang makita kung ano ang hindi nakikita ng marami. At ngayon ay dumating na ang oras upang gamitin ang mga mata na iyon. Kahit na hindi mo ito lubos na nauunawaan, nararamdaman mo na ito ay simula pa lamang. Mayroong isang bagay na mas malaki sa likod ng tahimik na paglipat na ito sa loob mo. Isang bagay na nangangailangan ng lakas ng loob, pag-unawa at pagsuko.
sapagkat kapag ginising ng Diyos ang isang tao, hindi ito dapat manatiling pareho. Ito ay upang dalhin ang tao sa isang bagong antas ng pangunawa at na naghahanda sa iyo para sa susunod na hakbang sa paglalakbay na iyon. Kapag nagsimula ang paggising na ito, nakakaramdam ka ng kakaibang halo ng kaakit-akit at pangamba. Kasabay nito na napapansin niya ang mga bagay na hindi niya napapansin, nararamdaman din niya ang bigat ng pagtingin sa kabila ng ibabaw. Parang may ilaw na nakabukas sa loob mo, na nagbubunyag ng mga detalye na nakatago sa mga kilos, hitsura, at kahit na mga salitang hindi binibigkas. At ang kalinawan na ito ay nakakaakit sa iyo, ngunit natatakot ka rin nito. Sapagkat ang pagtingin sa katotohanan ay hindi kailanman magaan. Napansin mo na ang ilang mga ngiti ay hindi kasing sinsero ng tila. May mga tawa na nag-vibrate ng kasinungalingan, mga salitang may mga nakatagong intensyon. Ang mga tao ay patuloy na kumikilos sa parehong paraan, ngunit hindi ka na pareho. Parang ang bawat ekspresyon ay nagpapakita ng higit pa. At sa kaibuturan ng inyong kalooban, nadarama ninyo na may nagbababala sa inyo na bigyang pansin, at ang babalang iyan ay nagmumula mismo sa espiritu. At doon lumilitaw ang takot. Hindi takot sa takot, kundi ang paru-paro sa tiyan ng mga taong napagtanto na nakapasok na sila sa mas malalim na espiritual na teritoryo. Nararamdaman mo kapag ang isang kapaligiran ay mabigat, kapag ang isang bagay ay hindi tumutugma sa kapayapaan ng Diyos, kapag mayroong isang anino sa likod ng isang tila normal na pag-uusap, at iniiwan ka nito sa isang estado ng patuloy na pag-iingat kahit na sinusubukang kumilos ng natural, ngunit kasabay ng takot na iyon ay may kaakit-akit. Dahil sa loob mo ay may malinaw na pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Sa bawat pangunawa, sa bawat nakumpirma na intuisyon, napagtanto mo na ang Diyos ay gumagabay sa iyo, nagtuturo sa iyo, nagpapakita sa iyo ng mundo na may espiritual na mga mata. At ang presensya na iyon ay nagdudulot ng isang uri ng tahimik na pagtitiwala, na tila inihahanda ka ng langit para sa isang bagay na mas dakila. At sa gitna ng pinaghalong takot at kaakit-akit na ito, ang banal na espiritu ay bumubulong, magbayad ng pansin, hindi para takutin ka, kundi para ilagay ka sa posisyon. Dahil ang paggising na ito ay hindi isang wakas. Ito ay isang paanyaya sa isang bagay na mas malalim. At habang lumalaki ang bagong pagiging sensitibo na ito, napagtanto mo na tinawag ka sa susunod na antas ng espiritual na paglalakbay na ito. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula kang mapagtanto na ang tinatawag ng iba na pagkabalisa, alam mo na hindi lamang iyon. Mayroong ibang pagiging sensitibo sa loob mo, tulad ng isang espiritual na antena na laging naka-on, na nakakakuha ng kung ano ang hindi nasabi, nararamdaman kung ano ang hindi ipinakita. Minsan ang iyong puso ay tumibok ng walang maliwanag na dahilan, ngunit sa loob mo alam mo may gumagalaw sa hindi nakikita. At ang pangunawa na ito ay hindi nagmumula sa isip, ito ay nagmumula sa kaluluwa. Ipinipili ng Diyos ang mga sensitibong tao dahil ang pagiging sensitibo ay isang tulay, isang daluyan, isang instrumento. Ang tila kahinaan sa mga mata ng tao ay talagang isang higanting puwersa sa mundo ng mga espiritu. Sa pamamagitan ng pagiging sensitibo na ito, nakikilala mo ang mga kapaligiran, nakikita ang mga panganib, nakikilala kapag nais ng langit na magsalita. Hindi ito eksaherasyon, hindi ito drama. Ito ang espiritu na tumutugon sa mga paghipo na tanging ang mga nagdadala ng banal na marka lamang ang makararamdaman. At kapag ang koneksyon na iyon ay tumitibay, napagtanto mo na ginagamit ka ng Diyos sa tahimik na paraan. Kung minsan, ang pagkabalisa ay nagpapapanalangin sa iyo, minsan pinipigilan ka ng isang kaguluhan na sundin ang landas na sisirain ka,
May mga pagkakataon na nararamdaman mo ang isang bigat na hindi mo naiintindihan at makalipas ang ilang minuto, natuklasan mo na may nangangailangan ng iyong pamamagitan. Ikaw ay magiging, nang hindi namamalayan ito, ang daluyan na nag-uugnay sa natural sa supernatural. Ang pagiging sensitibo na ito ay nagpapakita sa iyo ng buhay ng malalim. Ang mga simpleng sitwasyon ay nagbubunyag ng mga mensahe. Ang mga ordinaryong pag-uusap ay nagtatago ng mga alerto. Ang tila random na mga nakatagpo ay nagdadala ng direksyon. Walang napupunta nang hindi napapansin. Ginigising ng Diyos ang iyong pangunawa dahil may isang bagay na nakahanay sa itaas at kailangan niya ng isang taong handang makinig, maramdaman, sumunod. Sa pamamagitan ng pagiging sensitibo na ito, hinahawakan ng langit ang lupa. At nauunawaan ninyo na hindi ito isang pasanin, ito ay isang tungkulin. Hindi ginigising ng Diyos ang espiritual na pandama ng walang layunin. Siya ay tungkol sa paglipat ng isang bagay sa iyong buhay at nais niya na ikaw ay maging maasikaso, sensitibo at handa. Ito ang simula ng isang paglalakbay kung saan ang damdamin ay ang unang hakbang sa pagtingin at ang pagtingin ay ang unang hakbang sa pamumuhay kung ano ang inihanda ng langit para sa iyo. Kapag nagising ang espiritu, sinubukan mo pang bumalik sa dati mong dati, ngunit hindi mo magawa. May isang uri ng tahimik na paghihiwalay sa loob mo, na tila isang pinto ang binuksan at hindi na maisara. Ano ang dating tila normal sa iyo ngayon? Tunog kakaiba, hindi komportable, out ng tono? Ang lumang gawain ay hindi na nakakatagbaw sa iyo? At ang mababaw na bahagi ng ilang mga pag-uusap ay agad na nakakapagod sa iyo? May isang bagay tungkol sa iyo na nagbago at nagbago magpakailanman. Kahit na sinusubukan niyang kumilos na parang walang nangyari, ang kanyang pangunawa ay nananatiling aktibo. Sinusubukan mong i-off ito, ngunit napagtanto mo na hindi na ito nangyayari. Ang kanilang espiritual na mga mata ay hinugasan, nadanis at pinag-isa sa liwanag ng Diyos. Ang mga bagay na dati ay hindi napapansin ngayon ay sumisigaw. Ang mga kapaligiran na dati ay tila neutral ngayon ay nagpapakita ng mga nakatagong intensyon. Imposibleng bumalik sa isang estado ng espiritual na kawala ng malay pagkatapos makaranas ng paggising. At ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari ng biglaan, ngunit palagi. Araw-araw nakikita mo ang mga nuances, detalye at espiritual na singil na hindi umiiral sa iyong pangitain dati. Parang pinalawak ng Diyos ang abot ng iyong kaluluwa. Ang bagong pagiging sensitibo na ito ay humahantong sa iyo, pinoprotektahan ka, inaalerto ka. Ang tila labis na pag-unawa ay nagiging pag-unawa. Ang tila hindi komportable ay nagiging direksyon. Ang tila takot ay nagiging karunungan. Hindi ito palaging komportable. May mga pagkakataon na hindi mo naramdaman ang marami, hindi mo napapansin, hindi mo gaanong daladala. Kung minsan ay tila masyadong mabigat upang magkaroon ng kamalayan sa hindi nakikita. Ngunit sa kaibuturan ng iyong kalooban, alam mo na kailangan ito. Binigyan ka ng Diyos ng mga mata upang makita kung ano ang hindi pinansin ng marami. At ang tanawin na ito ay hindi sinadya upang takutin ka. Ito ay upang ilagay ka sa isang mas mataas na antas ng espiritual na pangunawa. At habang tinatanggap mo ang bagong kalagayang ito, mas napagtanto mo na ang paggising na ito ay hindi aksidente, tinawag ito. Hindi ginigising ng Diyos ang isang tao nang walang layunin. Inihanda ka niya upang makita ang higit pa, upang lumakad ng malinaw, upang makilala ng may katotohanan. At ang paglalakbay na ito na nagsimula na sa loob mo ay malapit nang lumipat sa isang bagay na mas malalim. Kapag inaayos ng Diyos ang iyong espiritual na pag-aayos, ang lahat ng bagay sa paligid mo ay nagsisimulang tila wala sa lugar. Ang mga lugar na dating nagbibigay sa iyo ng kaginhawahan ngayon ay tila masikip,
nakakapagod, na tila ang iyong kaluluwa ay hindi na magkasya doon. Napagtanto mo na ang ilang mga pag-uusap na dati ay dumadaloy ngayon ay nakakapagod sa iyo, pinatuyo ka, nagpapabalisa sa iyo. Parang tumaas na ang dalas mo at hindi ka na kayang suportahan ng lumang kapaligiran. At hindi ito pagtanggi, ito ay paglipat. Ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa magdamag, ngunit nararamdaman mo na may nagbago sa loob. Ang mga taong minsan ay may katuturan sa iyong buhay ay nagsisimulang magmukhang malayo, at kahit na ang mga paksa na minsan ay interesado sa iyo ay nawawala ang kanilang kinang. Hindi ito pagmamataas, hindi ito sa pilitang paghihiwalay. Ito ay ang Diyos na kumukuha sa iyo mula sa ordinaryong panginginig ng boses upang ilipat ka sa lugar kung saan ka tunay na nabibilang. Diri ka pariho nga nakikita inibisan hapaagi han imo pagyakan ngan inaabat. Ang espiritual na dalas na dinadala mo ay nakakaabala sa mga taong nabubuhay sa mababaw. Bigla, nagsisimula kang mapansin ang mga kakaibang hitsura, cross-comments, at kahit na isang tiyak na kakulangan sa ginhawa mula sa mga tao na minsan ay tila malapit. Hindi nila alam kung paano ito ipaliwanag, ngunit masasabi nila ang pagkakaiba sa iyo. Binibigyang kahulugan ng mundo bilang kakaiba ang tinatawag ng langit na katandaan. At kapag mas binago ka ng Diyos, mas malinaw ito. At sa bagong antas na yon, pakiramdam mo ay hindi ka na maaaring manatili sa kinaroroonan mo. May isang bagay na humihila sa iyo pasulong, isang bagay na nagtutulak sa iyo, isang bagay na tumatawag sa iyo. Ang mga lugar na humawak sa iyo ngayon ay nasira. Ang mga kapaligiran na nagbura sa iyo ngayon ay nagpapakita sa iyo. Ang kakulangan sa ginhawa ay hindi parusa. Ito ay direksyon. Ang Diyos ay nag-aalala sa iyong espiritu upang maigalaw ang iyong mga paa. At ang paggalaw na ito ay palaging pataas, palaging lampas, palaging para sa layunin. Ang frequency shift na ito ay simula lamang ng isang mahusay na pagbabagong posisyon na isinasagawa ng langit sa iyong buhay. Hindi ka na pinipigilan ng lumang siklo. Nagsimula nang magbukas ang bago kahit na tahimik na. At habang tinatanggap mo ang paglipat na ito, inihahanda ka ng Diyos para sa susunod na hakbang sa espiritual na paglalakbay na ito. Isang hakbang na higit na maghihiwalay kung sino ka mula sa kung sino ka ngayon. Kapag sinimulan ka ng Diyos na paghiwalayin, ang mga tao sa paligid mo ay nagkakamali. Sabi nga nila, malayo, malamig, sarado, naiiba. Ngunit nakikita lamang nila ang labas, hindi ang proseso. Ang tinatawag nilang paghihiwalay ay, sa katunayan, paglalaan. Dadalhin ka ng Diyos sa isang mas malinis at mas mataas na lugar kung saan maaari siyang makipag-usap sa iyo ng walang panghihimasok. Ang pagiging malayo ay hindi isang pagkawala, ito ay paghahanda. Ang katotohanan ay hindi ka na maaaring magkasya sa mga kapaligiran kung saan ang espiritu ay hindi humihinga. Ang mababaw na pag-uusap ay tila ingay. Ang mga partido ay nagiging kahungkagan. Ang mga lumang kumpanya ay hindi na makatwiran. At iyon mismo kung saan hindi nauunawaan ng marami, hindi dahil lumayo ka sa kanila, ito ay nainilayo ka ng Diyos mula sa mga tunog na nalulunod sa kanyang tinig. Pinaghiwalay niya ang iyong kaluluwa upang ang iyong kakanyahan ay umunlad ng walang kontaminasyon. Ang paghihiwalay na ito ay masakit dahil nakakagulo ito sa mga bono, alaala at inaasahan. Minsan namimiss mo kung ano ang dati, ngunit alam mo na hindi ka maaring bumalik doon. Ang dating dalas ay hindi na pag-aari mo. At kahit na sinusubukan nilang hilahin ka pabalik sa mga lumang siklo, may isang bagay sa loob na alam mo. Tinatawag ka ng Diyos sa ibang lakad. Ang kalungkutan na tinutukoy ng mundo ay ang altar na itinatayo ng langit.
Sa katahimikan ng distansya na ito, isang bagay ang nagsisimula ng ipanganak. Napapansin mo ang mga detalye na hindi mo pa nakikita. Naririnig mo ang Diyos sa mga paraan na hindi mo pa naintindihan. Nadarama mo ang kapayapaan kung saan minsan ay nakadama ka ng pagkalito. Sa lugar na ito ang espiritu ay lumalaki, na ang pag-unawa ay pinong naayos, na ang kaluluwa ay humihinga. Hindi ka inihiwalay ng Diyos, tinipon ka niya. At ang alaala na ito ay sagrado, kinakailangan, sinasadya. At ang mas yakapin mo ang prosesong ito, mas napagtanto mo na ang paghihiwalay ay hindi nabawasan sa iyo, pinalakas ka nito. Itinalaga ka ng Diyos sa isang mas malaking layunin at para doon kailangan niyang ilabas ka mula sa ingay. Ang tila walang laman ay ang espasyo kung saan kanyang muling naimbento. At mula sa puntong iyon, nagsisimula kang makita na ang paghihiwalay na ito ay simula pa lamang ng susunod na kabanata na kanyang ibubunyag. Sa paglipas ng panahon, napagtanto mo na ang tahimik na kakulangan sa ginhawa na nararamdaman mo ay hindi isang pagmamalabis. Ito ay isang babala. Ang Diyos ay nagsasalita ng higit pa sa pamamagitan ng mga panloob na tanda kaysa sa mga naririnig na salita. Minsan, ang isang bagay ay tila perpekto sa labas, ngunit sa loob mo ay ipinanganak ang isang pisil, isang pagkabalisa na hindi ka nagpapahintulot sa iyo na sumulong. Ito ay espiritual na pag-unawa na pumapasok sa paglalaro, na nagpapalaya sa iyo mula sa mga bitag na hindi mo man lang maisip. Ang Diyos ay laging nagbababala bago kumilos. Ang pag-unawa na ito ay hindi nagmumula sa ingay, dumarating ito ng may subtlety. Lumilitaw ito bilang isang kakaibang timbang kapag nakikipag-usap sa isang tao, isang masamang pakiramdam kapag pumapasok sa isang kapaligiran, o isang biglaang kapayapaan kapag malapit ka ng gumawa ng isang desisyon na tila mapanganib. Parang inilagay ng Diyos ang kanyang kamay sa iyong dibdib at sinabing, "Hindi dito." O, sa ganitong paraan. Tinatawag ito ng mundo na intuwisyon, ngunit alam mo na ito ay banal na patnubay. At habang mas lumaki ka sa espiritual, mas napagtanto mo na ang pag-unawa ay isa sa pinakadakilang anyo ng proteksyon na ibinigay sa iyo ng langit. Pinapanatili ka nito palayo sa mga taong may mga nakatagong intensyon, mula sa mga pagkakataon na mga bitag na nakabalat kayo, mula sa mga landas na sisirain kung ano ang itinatayo ng Diyos sa iyo. Wala sa mga ito ang nagkataon. Ang protektadong inosente ay hindi naglalakad ng nag-iisa. Siya ay naglalakad na ginagabayan. Minsan hindi mo alam kung ano talaga ang mali, pero pakiramdam mo ay may hindi akma. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi paranoia, ito ay pag-iingat. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang espiritual na radar na ito dahil alam niya na ang kaaway ay kumikilos sa mga detalye, sa mga pagkagambala, sa tila random na mga engkwentro. Ang pag-unawa ay pumipigil sa iyo na mahulog sa mga bitag na nagpapakita ng kanilang sarili bilang mga pagpapala, ngunit nagdadala ng pagkawasak sa pagitan ng mga linya. At kapag napagtanto mo kung paano ka binabantayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging sensitibo na ito, nauunawaan mo na ang pag-unawa ay hindi isang pasanin, ito ay isang pribilehiyo. Ito ang pinakamatahimik at pinakamakapangyarihang paraan para ipakita sa iyo ng Diyos kung gaano kanya kamahal. At ang pag-unawa na ito, na nagpoprotekta sa iyo ngayon, ay maghahanda sa iyo ng higit pa para sa susunod na antas ng espiritual na paglalakbay na ito, kung saan ang pagtingin sa kabila ng hitsura ay magiging mahalaga. Mayroong isang punto sa espiritual na paglalakbay kapag sinimulan mong makita hindi lamang kung ano ang nasa harap ng iyong mga mata, ngunit kung ano ang nasa likuran. At ang pinalawak na pananaw na ito ay kapwa kasalukuyan at mabigat.
Dahil ang pagtingin sa labis ay nangangahulugang nakakakita ng mga nakatagong intensyon, pagbabasa ng mga hindi nasabi na damdamin, pagkilala sa liwanag mula sa anino kahit na ang anino ay nagkukunwaring kabutihan. Ito ay isang regalo, ngunit hindi palaging komportable na dalhin ito. Maraming beses na natagpuan mo ang iyong sarili na nais mong hindi mo naramdaman ang maraming, hindi nahuli ng labis, hindi mo naramdaman ang maraming. Dahil habang ang ibang tao ay namumuhay ng tahimik, nagdadala ka ng isang laging naka-on na radar. Ang isang maling kilos ay nag-iilaw na ng isang alerto. Isang kakaibang ekspresyon ang nagbubunyag na ng isang bagay. Isang mabigat na enerhiya ang nag-aalis na ng iyong hininga. Ang pagtingin sa hindi nakikita ay nakakapagod. At ang kakapoy na ito ay hindi pisikal, ito ay espiritual, emosyonal, malalim. Sa kabila nito, may kagandahan sa regalong ito. Dahil ginagawa ka nitong isang tao na nakakakita sa kabila ng ibabaw. Pinapayagan ka nitong maiwasan ang mga panganib na huli lamang ng mapagtanto ng iba. At pinapayagan ka nitong tulungan ang mga taong hindi man lang alam na kailangan nila ng tulong. Ito ay isang regalo na nag-uugnay sa iyong kaluluwa sa espiritual na katotohanan na nagbibigay daan sa iyo upang maunawaan ang mga sitwasyon na hindi kailanman mauunawaan ng likas na mata. Ngunit ang lahat ng matinding liwanag ay nagdudulot ng anino sa mga nagdadala nito. Alam ng Diyos na ang pag-iisip ng labis na masakit ay masakit. Nakikita niya ang iyong mga gabi kapag sinusubukan mong bitawan ang isang bigat na hindi sa iyo. Ang iyong tahimik na panalangin na humihiling sa iyo na maunawaan kung bakit mo nararamdaman ang labis na damdamin. Ngunit alam din niya na ang kaloob na ito ay kinakailangan para sa kung ano ang itinatayo sa iyo. Ito ay hindi isang bigat upang sirain ka. Ito ay isang tool upang mature ka. Ang paghahayag na masakit ngayon ay ang awtoridad na sumusuporta sa iyo bukas. At kapag nauunawaan mo na ang kaloob na ito ay isang krus at isang korona sa parehong oras, ang puso ay humina mo. Napagtanto mo na hindi mo ito dinadala ng mag-isa, sinasamahan ka ng Diyos, pinalalakas ka, ginagabayan ka sa bawat pangunawa. At ang pag-unawa na ito ay nagbibigay daan para sa susunod na hakbang kung saan ang katahimikan ng Diyos ay nagiging pagsasanay at ang pinagtataguan ay nagiging isang silid ng paghahanda para sa kung ano ang darating. May mga yugto ng buhay kung saan ang katahimikan ng Diyos ay tila nakakabingi. Nagdarasal ka, sumisigaw ka, naghahanap ka, ngunit ang lahat ng nakukuha mo ay isang kahungkagan na masakit. At doon mismo nagsisimula ang pagsasanay. Hindi ordinaryong pagsasanay kundi lihim na pagbubuo kung saan kumikilos ang Diyos sa mga lugar na hindi nakikita ng sinuman. Sa pagtatago, pinatalas niya ang iyong espiritu, pinalalakas ang iyong pananampalataya at pinatataas ang pagtitiis na kakailanganin mo sa daan. Sa katahimikan, natututo kang magtiwala ng walang garantiya, maglakad ng walang mapa, maniwala ng walang patunay. Sa gitna ng katandaan, ipinanganak ang katandaan. Sa pag-aakalang ikaw ay nakalimutan na, ang Diyos ang nag-arkitekto ng bawat detalye ng kung ano ang darating. Itinuro niya sa iyo ang katatagan, hinubog ang iyong pagkatao, at pinalakas ang iyong kakayahang manindigan ng matatag kahit na ang lahat ay tila naiiba. Ang langit ay kumikilos ng tahimik ngunit hindi kailanman tumitigil. Sa panahong ito, ipinapakita ng Diyos kung sino ka talaga. Walang palakpakan, walang madla, walang pagkilala ng tao. Sinasanay ka niya kung saan walang nakakakita sa iyo dahil alam niya na ang itinayo sa lihim ay hindi maaaring sirain sa publiko. Sa katahimikan, natututo kang magdala ng mga espiritual na timbang, maunawaan ng malalim, makinig sa kanyang tinig kahit sa gitna ng mga ingay sa loob.
Ang mga saradong pintuan na nasaktan ka ay talagang proteksyon. Kinuha ka ng Diyos upang makintab ang iyong puso, upang sirain ang mga lumang pattern, upang pagalingin ang mga alaala na pumipigil sa iyo na sumulong. Lahat ng tila pagkaantala ay talagang paghahanda. Ang lugar nga pinagtataguan diri silot, ito kaluoy. Doon pinalawak ang iyong paningin, pinatalas ang iyong pananampalataya, at unti-unti nang naibalik ang iyong diwa. At kapag ang pagsasanay ay nagsisimula na magkaroon ng kahulugan, napagtanto mo na ang katahimikan na iyon ay hindi kailanman inabandona. Ito ay isang banal na diskarte. Inihahanda ka ng Diyos para sa isang lugar kung saan kakaunti lamang ang may sapat na gulang na maging. At ang lihim na paghahandang ito ang nagbibigay sa iyo ng karapat-dapat para sa susunod na hakbang. Ang tawag bilang isang espiritual na sentinel, ang isa na nagmamasid, nagpoprotekta at nakakakilala bago dumating ang panganib. Darating ang panahon na napagtanto mo na hindi mo nararamdaman ang ilang mga bagay na sa pamamagitan ng pagkakataon. May mga alerto na dumarating bago ang problema. Mga forebodings na lumitaw bago ang kaganapan, mga kaguluhan na nauuna sa mga pag-atake. Ito ay hindi ordinaryong sensitibo. Ito ay ang papel na ginagampanan ng espiritual na sentinel na aktibo sa iyo. Inilagay ka ng Diyos bilang isang bantay, isang taong nakakaunawa ng mga di nakikitang paggalaw bago pa man sila magkatawang tao sa kalikasan. Ang sentinel ay hindi lamang isang taong nakakakita, siya ay isang taong nagpoprotekta. Nananalangin ka habang natutulog ang iba, nakikilala mo habang binabaliwala ng iba, naninindigan ka habang ang iba ay nag-aalinlangan. Marami sa mga labanan na hindi kailanman naranasan ng kanyang pamilya ay nagsimula at natapos sa kanyang tahimik na panalangin. Naging tagapag-alaga ka ng mga espiritual na teritoryo nang walang sinuman sa paligid mo ang nakakaalam nito, ngunit lagi itong nakikita ng Diyos. At ang papel na ito ay nangangailangan ng lakas, pagiging sensitibo at tapang, dahil ang sentry ang unang inaatake, dahil siya ang unang nakakakita. Nararamdaman niya ang bigat na hindi nadarama ng iba, nakikita niya ang panganib na hindi nakikita ng iba, nahaharap siya sa mga bagyo na hindi man lang napapansin ng iba. Ngunit sa kabila nito, nananatiling matatag. Dahil sa kaibuturan ng kanyang kalooban, alam niya na ang tawag na ito ay hindi tao. Ito ay banal. Ito ay isang misyon na ipinagkatiwala sa langit mismo. Ang pagiging isang tagapag-alaga ay ang paglalakad kasama ang isang gising na kaluluwa. Ito ay nagdadala ng responsibilidad ng walang pagkilala. Ito ay namamagitan ng walang palakpakan. Inilalagay nito ang iyong sarili sa puwang para sa mga taong maaaring hindi man lang nauunawaan ang lalim ng iyong ginagawa. Ngunit sa kabila nito, may karangalan sa tungkuling ito. Pinalalakas ng Diyos ang iyong espiritual na mga bisig, pinalawak ang iyong pag-unawa at tinatakpan ka ng proteksyon mula sa langit upang matupad mo ang misyon na ito. At kapag tinanggap mo ang tawag na ito ng may katandaan, nagsisimula kang mapagtanto na hindi ito isang pasanin, kundi isang pribilehiyo. Itinaas ka ng Diyos bilang isang bantay sapagkat nakita niya sa iyo ang katapangan, katapatan at kadalisayan ng puso. At ang antas ng pagsuko na ito ang naghahanda sa iyo para sa susunod na hakbang, ang kapanahunan at espiritual na autoridad na ipinanganak mula sa mga labanan na nanalo ng lihim. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto mo na ang dating yumanig sa iyong kapayapaan ay hindi na nagkakaroon ng parehong epekto. Ang mga sitwasyong dati ay nagpapanatili sa iyo ng gising sa gabi ngayon ay direktang humahantong lamang sa iyo sa pagdarasal. Ito ang espiritual na kapanahunan ng espiritual, hindi upang tumugon ng may kawalan ng pag-asa, ngunit may pag-unawa.
hindi upang maghanap ng agarang mga sagot, kundi upang humingi ng banal na patnubay. Tumigil ka na sa paggabay sa damdamin at magsisimulang gabayan ng Espiritu. Ang pagtanda na ito ay ipinanganak mula sa mga peklat. Bawat luha na ibinuhos mo ng lihim, bawat gabi ay nanindigan ka kahit napagod ka. Bawat mahirap na desisyon na ginawa mo sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ng ito ay nagtatag ng autoridad sa loob mo. At hindi isang maingay na autoridad, kundi isang tahimik na nakikita sa Espiritu. Ang mga may kapanahunan ay hindi kailangang patunayan ang anumang bagay. Ang kanyang presensya ay nagdadala na ng espiritual na bigat. Nagsisimula kang mapansin na ang mga tao sa paligid mo ay nagbabago ng kanilang posisyon sa harap mo. Kahit na hindi mo nauunawaan kung bakit, iba ang pakiramdam nila, isang paggalang na hindi sa tono ng kanilang tinig, kundi sa diwa ng kanilang kaluluwa. Para bang minarkahan ng langit ang iyong landas ng tahimik na pagpapahid na hindi nangangailangan ng paliwanag. Ang autoridad na ito ay hindi nagmumula sa mga titulo, kundi sa mga digmaan na nanalo sa pagiging malapit sa Diyos. At ito mismo ang autoridad na nagbibigay daan sa iyo na maglakad ng may higit na kumpiyansa. Hindi ka na pumapasok sa anumang hindi protektadong kapaligiran, ni nakikibahagi ka sa mga pag-uusap na nagnanakaw ng iyong kapayapaan. Ang katandaan ay nagtuturo sa iyo na pumili ng mga labanan upang makilala ang mga pitfalls, upang mapanatili ang iyong espiritual na enerhiya. Itigil mo ang pagsisikap na makita ng mga kalalakihan at magsimulang makilala sa espiritual na larangan at binabago nito ang lahat. At kapag ang kapanahunan na iyon ay naging bahagi ng kung sino ka, napagtanto mo na maingat na inihanda ka ng Diyos para sa sandaling iyon. Ang autoridad na ipinanganak sa tahimik na bukang liwayway ay nagsisimula na ngayong magbunga sa likas na katangian. At ang bagong postura na ito ay nagbibigay daan para sa susunod na hakbang, banal na paghihiwalay bilang isang anyo ng espiritual na promosyon. Dumarating ang isang punto sa paglalakbay kung kailan sinimulan ng Diyos na alisin ang mga tao mula sa iyong buhay, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa proteksyon. Ang mga relasyon na dating tila mahalaga ay nawawala ng kahulugan. Ang mga lumang koneksyon ay nasira ng walang paliwanag, at kahit na ang malakas na bono ay nagsisimulang humina. Masakit, syempre masakit. Ngunit sa tuwing inaalis ng Diyos ang isang tao, nagbibigay siya ng puwang para sa kung ano ang magdadala sa iyo sa susunod na antas. Ang paghihiwalay ay masakit, ngunit ito ay estratehiko. Sa paglipas ng panahon, napagtanto mo na ang ilang mga pag-alis ay nakabalat kayo ng mga pagpapalaya. Yung mga imbitasyon na hindi nagawa, yung pagkakaibigan na lumamig, yung taong lumayo sa kanilang sarili. Wala sa mga ito ang nagkataon. Nakita ng Diyos ang mga pag-uusap na hindi mo pa narinig, mga intensyon na hindi mo pa nakikita, mga desisyon na makakapinsala sa iyo. Hindi niya pinahihintulutan ang mga inosente na lumakad kasama ang mga taong maaaring makasakit sa kanyang kaluluwa. Ang tinatawag ng mundo na pagkawala, ang tawag ng langit ay proteksyon. At kapag mas itinataas ka ng Diyos sa espiritual, mas pinaghihiwalay niya ang mga taong hindi makakasama mo. Hindi dahil masasamang tao sila, kundi dahil nagdadala sila ng mga frequency na hindi tumutugma sa layunin na isinasaaktibo sa iyong buhay. Ang ilang mga koneksyon ay pinipilit ang espiritu, pinatuyo ang iyong enerhiya, patayin ang iyong ilaw. At ang Diyos, sa kanyang awa, ay nag-aalis ng lahat ng bagay na hahadlang sa iyong espiritual na pagpapalawak, kahit na hindi mo ito nauunawaan sa simula. Ipinapakita rin ng paghihiwalay na ito kung sino talaga ang nasa tabi niya. Sa mga sandali ng katahimikan, makikita mo kung sino ang natitira. Sa mga sandali ng pagbabago,
mapapansin mo kung sino ang iyong pinag-uugnayan. At sa mga sandaling lumipat, malalaman mo kung sino ang nasa paligid lamang ng walang interes. At ang paghahayag na ito, bilang mapait na ito ay kinakailangan upang akayin ka sa bago. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng landas bago ka mag-alala. At kapag tinanggap mo na ang paghihiwalay ay hindi parusa kundi promosyon, ang sakit ay nagiging kalinawan. Nagsisimula kang makita na ang bawat pag-alis ay nagbibigay ng puwang para sa mga bagong pagkakahanay, mga bagong pintuan, mga bagong espiritual na kumpirmasyon. At ang banal na paglilinis na ito ay naghahanda ng lupa para sa susunod na yugto. Ang oras kung kailan ang hindi nakikita ay nagsisimulang magpakita sa harap ng iyong mga mata. Matapos ang napakaraming panahon na nauunawaan sa espiritu kung ano ang hindi nakita ng iba, sa wakas ay dumating ang sandali kung kailan ang hindi nakikita ay nagsisimulang lumitaw sa harap ng iyong mga mata. Ang mga sitwasyon na tahimik mong nakikilala ay nagsisimulang ibunyag ang kanilang sarili sa likas na katangian. Ang mga taong lagi mong naramdaman na hindi totoo ay nagpapakita ng iyong mga intensyon. Biglang bumukas ang mga pintuan na tila nagsara. Sinimulan ng Diyos na kumpirmahin ang lahat ng bagay na ipinakita niya sa iyo sa nakatago. Sa oras na ito na pagtanto mo na hindi ka nagmamalabis o nag-iisip ng labis o naging dramatiko, nauna ka lang sa schedule, binigyan ka ng Diyos ng pangitain bago ka magbigay ng katibayan. At ngayon, ang ebidensya ay nagsisimulang lumitaw, isa-isa tulad ng mga piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nahulog sa lugar. Yaong dinala mo ng nag-iisa sa iyong espiritu. Ang langit ngayon ay nagbubukas ng malawak para makita ng lahat. At ang paghahayag na ito ay hindi dumating upang dakilain ka, kundi upang bigyang katwiran ka. Maraming tao ang humusga sa iyo, nagduda sa iyo, tinawag kang masyadong sensitibo, masyadong espiritual, masyadong matindi. Laging nalalaman ng Diyos ang iyong katotohanan. At kapag nagpasya ang langit na magbunyag, walang maskara na nananatili, walang kasinungalingan na lumalaban, walang kadiliman na makakayanan ang liwanag. Kung ano ang totoo, laging may paraan para magpakita. Kasabay nito, sinimulan ng Diyos na buksan ang mga pintuan na nakalak sa loob ng maraming taon. Ang mamang pagkakataon ay lumitaw mula sa kung saan hindi mo inaasahan ng mga ito. Ang mga direksyon ay nagiging malinaw at ang mga landas na tila imposible ay nagsisimulang magbukas sa harap mo. Parang sinasabi ng langit, ngayon ay ang iyong turno. Kung ano ang iyong inihasik sa mga luha, ang Diyos ay nagsisimulang umunlad sa harap ng mga saksi. At ang yugtong ito ng paghahayag ay simula pa lamang ng isang mas malaking siklo. Dahil kapag kinuha ng Diyos ang isang bagay mula sa nakatagong bagay at inilalantad ito sa liwanag, hindi lamang siya naghahayag, siya ay nagbabago ng posisyon. At habang ang lahat ay nagsisimulang magpakita, isang bagong hamon din ang lumitaw. Ang pagharap sa pagpapakita ng hindi pinapayagan ang pagmamataas na pumalit. Sa makatuwid, ang susunod na hakbang ay kasing halaga ng isang ito. Kapag ang mga pangako ay nagsisimulang matupad, isang makapangyarihang bagay ang nangyayari sa loob mo. Ang nakita mo lamang sa espiritu ay nagsisimulang magpakita sa likas na katangian. Bukas ang mga pintuan, nakahanay ang mga landas, dumarating ang mga sagot sa tamang panahon. Para bang ang langit ay nagkatawang tao ng lahat ng bagay na lagi mong nararamdaman, ngunit hindi mo pa natikman. Ang pagpapakita ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nakakalimutan ang anumang bagay. Ngunit nagsisimula rin ito ng isang bagong uri ng pagsubok. Sa demonstrasyon ay dumating ang kakayahang makita. Ang mga taong dati nang hindi ka pinansin ay nagsisimulang mapansin ang iyong pagbabago.
Ang ilan ay lumapit dahil sa interes, ang iba dahil sa pagkamausisa, at marami ang hindi nauunawaan ang pagbabago na naganap sa loob mo. Sa sandaling ito ay lumitaw ang isang tahimik na panganib, espiritual na pagmamataas. Hindi ang pagmamataas na nakikita mo, kundi ang isa na nagtatago sa iyong kaluluwa, na nagsisikap na kumbinsihin ka na ang lahat ng ito ay nangyari sa iyong sariling merito. At dito kailangan mong maging mas mapagbantay. Ang parehong sensibilidad na gumagabay sa iyo sa lihim ngayon ay kailangang panatilihin kang mapagpakumbaba sa publiko. Sapagkat kapag itinaas ka ng Diyos, mas binabantayan niya rin ang iyong puso. Nais niyang malaman kung patuloy kang umaasa sa Kanya o kung aasahan mo ang iyong nakamit. Ang pagpapakita, kahanga-hanga man ito, ay hindi maaaring palitan ang pagsuko. Ang tunay na katanda ay dumarating kapag nauunawaan mo na ang lahat ng iyong natanggap ay nagmula sa biyaya, hindi mula sa lakas. Na ang bawat tagumpay ay bunga ng awa ng Diyos, hindi ng Kanyang kakayahan. Na ang bawat bukas na pintuan ay diskarte ng langit, hindi impluensya ng tao. At kapag ang pagmamataas ay nagsisikap na pumasok, ipinaalala sa iyo ng banal na espiritu. Nakarating ka lamang dito dahil lumakad ka sa iyong mga tuhod nang walang nakakakita. Pinoprotektahan ka ng alaalang ito. At habang dumadaan ka sa pagsubok ng pagpapakita, napagtanto mo na ang paglalakbay ay hindi pa natapos. Sa katunayan, nagbabago ito ng mga yugto. Ngayon, hindi mo lamang nararamdaman at nakikita, nabubuhay ka. At ang pamumuhay na ito ay naghahanda sa iyo para sa isang bagay na mas dakila. Pag-unawa na ang bawat espiritual na siklo ay may layunin at ang susunod na hakbang ay upang isama ang lahat ng natutunan mo upang sa wakas ay maipakita kung ano ang inilagay ng Diyos sa loob mo mula sa simula. Kapag binabalikan mo ang nakaraan, napagtanto mo na ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay ay isinasagawa ng may banal na pag-aalaga. Una, inabat mo ito, bisan kung hindi mo ito nauunawaan. Pagkatapos ay sinimulan niyang makita ang hindi nakikita ng sino man. Pagkatapos ay dumating ang oras upang ipamuhay ang inihanda ng Diyos ng tahimik. At ngayon, sa wakas, ang oras ay nagsisimulang ipakita sa likas na katangian ang lahat ng umiiral na sa espiritual. Ang pag-ikot na ito ay hindi random. Ito ay ang proseso ng pag-unlad ng isang napili. Ang pakiramdam ay ang simula. Ang paggising ng mga pandama, ang kakulangan sa ginhawa na walang nakakaunawa, ang banayad na pangunawa na naglagay sa iyo sa tamang direksyon. Ang pagtingin ay ang pagpapalalim. Nakikita ang hindi nakikita, nakikitang mga intensyon, pagkuha ng mga espiritual na kapaligiran. Ang pamumuhay ay ang pagsasanay, pagharap sa mga labanan, pag-aaral sa katahimikan, pag-mature ng walang palakpakan. At ang pagpapakita ay ang resulta. Kung ano ang itinanim ng Diyos ay nagiging nakikita, konkreto, nakikita. Pagdating mo sa puntong iyon, alam mo na walang nawawala. Ang mga sakit ay nagpalakas sa iyo. Ang mga paghihiwalay ay nagpalaya sa iyo. Ang katahimikan ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan at ang pag-unawa ay nagprotekta sa iyo. Ang bawat hakbang ay bahagi ng isang konstruksyon na ngayon ay ipinapakita sa mundo. Ngunit kahit na may manifestation na nangyayari, napagtanto mo na ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Hindi ka dinala ng Diyos sa antas na ito para lamang dakilain ka, kundi upang ihanda ka sa mga bagong hamon. Ipinapakita ng siklo na ito na ang espiritual na mundo ay tuloy-tuloy. Hindi mo pa naabot ang katapusan, narating mo na ang simula ng isang bagong yugto. Ngayon, ang kanyang paningin ay mas matalas, ang kanyang espiritu ay mas malakas, ang kanyang autoridad ay mas matatag. At sa kadahilanang ito, tinawag ka ng Diyos na panatilihing nakahanay ang iyong puso.
manatiling sensitibo upang magpatuloy sa paglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpapakita ay isa lamang sa mga yugto na nagpapalakas sa kung sino ka. At kapag tinanggap mo ang siklo na ito ng may pag-unawa, may isang makapangyarihang nangyayari. Napagtanto mo na binago ka ng Diyos upang baguhin ang mga kapaligiran, mga tao, mga sitwasyon. Ang hindi nakikita ay naging nakikita, ngunit ang gawain ay nagpatuloy. At ito ay nagbibigay ng puwang para sa huling hakbang sa prosesong ito. Ang pag-aangkin ng may responsibilidad at tapang, ang pangwakas na tawag na inilagay sa iyo ng Diyos. Kapag nakarating ka sa puntong ito sa paglalakbay, nauunawaan mo na hindi ka lamang ginising ng Diyos upang madama o makita. Ginising ka niya upang kumilos. Mayroong isang bigat ng layunin sa iyo, isang espiritual na responsibilidad na hindi maaaring balewalain. Binuksan ng Diyos ang iyong liwanag upang ito ay lumiwanag sa mga landas, hindi upang ito ay nakatago. At kapag ang mundo ay lumulubog sa kadiliman, itinataas niya ang mismong mga taong nakakaalam kung paano makakita ng lampas sa hitsura. Ang pangwakas na panawagan na ito ay hindi tungkol sa kadakilaan ng tao, ito ay tungkol sa banal na kapakipakinabang. Nilikha ka ng Diyos sa lihim, pinalaki ka sa tahimik na mga labanan, inihiwalay ka mula sa mga siklo na nagtali sa iyo at itinaas ka sa espiritual upang ngayon ikaw ay maging isang tanglaw. May mga taong umaasa sa iyong pamamagitan, mga teritoryo na nakasalalay sa iyong pag-iingat, mga sitwasyon na malulutas lamang dahil ikaw ay espiritual na nagising. Ikaw ay nakaposisyon hindi sa pamamagitan ng pagkakataon, ngunit sa pamamagitan ng disenyo. At ang responsibilidad na ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, sapagkat hindi madaling magdala ng liwanag sa mga araw ng kadiliman o mapanatili ang pag-unawa kapag pinipili ng buong mundo ang ilusyon. Ngunit ang Diyos ay nagtitiwala sa iyo dahil alam niya ang lakas ng iyong espiritu. Alam niya ang mga gabi na ikaw ay nanindigan ng matatag kahit na ikaw ay nasira, ang mga panalangin na walang sinuman ang naririnig, ang katapatan na iyong pinananatili noong walang gantimpala. Ang posisyon na ito ang nagbibigay sa iyo ng karapat-dapat para sa pagtawag. Kapag tinatanggap mo ang responsibilidad na ito, napagtanto mo na hindi humingi ang Diyos ng pagiging perpekto. Humingi siya ng kahandaan. Tinatawagan ka niya na patuloy na manalangin, mamamagitan, magmasid, magprotekta, gumagabay. Gamitin ang lahat ng natutunan niyang itayo, hindi itago, upang maging tulay sa pagitan ng langit at lupa na pinapanatili ang liwanag kapag pinabayaan ito ng marami. Ang pangwakas na tawag ay isang paanyaya na maging isang sagot kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng isang problema. At kapag tinanggap mo ang layuning ito ng may katandaan, ang lahat ay may katuturan. Nauunawaan mo na hindi ka pinili ng hindi sinasadya. Pinili ka dahil ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang isang bagay na mahalaga. Binigyan ka niya ng pangitain, pagiging sensitibo, lakas at autoridad upang gampanan ang isang misyon na ikaw lamang ang makakagawa. At mula rito, ang paglalakbay ay nagpapatuloy sa mga bagong antas, kung saan ang iyong ilaw ay nagiging mas at mas kinakailangan para sa mundo sa paligid mo. Ngayong nalampasan mo na ang bawat hakbang ng paglalakbay na ito, imposibleng hindi mapansin na ang Diyos ay nasa tabi mo sa lahat ng oras. Bawat palatandaan, bawat kakulangan sa ginhawa, bawat paghahayag at bawat pagbabago ay bahagi ng mas malaking plano. Isang plano na natutupad ng tahimik, ngunit nagpapakita ng may lakas. Previous question. Next question. Ano ang gagawin mo sa lahat ng natanggap mo?
Handa ka bang gamitin ang iyong pagiging sensitibo bilang isang banal na instrumento? Handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin bilang tagapag-alaga, ilaw sa gitna ng kadiliman? Handa ka na bang iwanan ang mga lumang siklo, mga koneksyon na nagpapaubos sa iyo at mga kapaligiran na hindi na sumusuporta sa kung sino ka? Dahil ang tawag ay naroroon pulsing sa loob mo tulad ng hindi kailanman bago. At higit sa lahat, handa ka bang patuloy na lumaki kahit na walang nakatingin upang manindigan ng matatag kapag ang pagsabot ay humihigpit? Kumilos ka ba kapag pinamamahalaan ka ng Diyos kahit na tila kakaiba ito sa paningin ng tao? Dahil ang espiritual na kapanahunan ay hindi nangyayari ng sabay-sabay, ito ay itinayo sa pang-araw-araw na buhay, sa maliliit na pagpipilian, sa tahimik na mga sagot. Dinala ka ng Diyos dito para sa isang kadahilanan. Inihanda ka niya, ginising ka at inilagay ka niya. Ngayon ay ikaw na ang sumagot. Ang gagawin mo mula ngayon ay hindi lamang ang iyong landas, kundi ang epekto ng iyong buhay sa mundo, sa paligid mo. Igagalang mo ba ang iyong natanggap? Papalitin ba nito ang ilaw na dala nito? Lumalakad ka ba ng may awtoridad at kababaang loob sa layuning ipinagkatiwala sa iyo? Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at payagan ng mas maraming espiritual na nilalaman na patuloy na pakainin ang iyong espiritu. Hindi pa tapos ang paglalakbay at marami pa ring dapat ibunyag ang Diyos tungkol sa kung sino ka at kung ano ang nais niyang gawin sa pamamagitan mo.